Marshall Pick, Kabanata 5801. Sunggaban muli. Ang walang pakialam na boses ni Fang Tianxi ay umalangaw-ngaw. Kung isang araw ay tumahimik muli ang kamalayan ni Boss, sa tingin mo ba ikaw ang kukuha sa kanyang katawan, o dapat? Agad na tumahimik si Thunder Shadow. Ang pamana ng Great Daos ni Yang Kai ay kapakipakinabang din. Kung isang araw ay makatulog muli ang kamalayan ni Yang Kai, natural na mas mabuti para kay Fang Tianxi na kunin ang kanyang pisikal na katawan, dahil lubos niyang maipapakita ang lakas ni Yang Kai. Dati, noong unang kinuha ni Thunder Shadow ang katawan ni Yang Kai, aksidente rin ito. Sa oras na iyon, ang kamalayan ni Yang Kai ay biglang nakatulog at ang Thunder Shadow ay kagigising lamang, kaya ang pagkuha ay natural lamang. Nagising lamang ang kamalayan ni Fang Tianxi matapos nitong habulin si Mo Naye. Kung naunang nagising si Fang Tianxi, maaaring hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Mo Naye na makatakas. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman ni Yang Kai na si Mo Naye ay naging isang salot na nabubuhay sa libu-libong taon, at ang kanyang kapalaran ay hindi dapat sirain. Second brother, huwag kang magloko. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Thunder Shadow. Mag-ingat sa hinaharap, ang ganoong sitwasyon ay maaaring hindi na mangyari muli. Lagi namang may pagkakataon na mangyari ang lahat. Nangyari na ito dati, kailangan nating bantayan ito. Paano nagkaroon ng ganito karaming? Ang dalawang clone sa kanyang isip ay gumagawa ng matinding ingay, kaya hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Hindi siya nakakaramdam ng anumang pagkadismaya, ngunit sa halip, nakaramdam siya ng bagong bagay. Sa napakaraming taon, nahaharap man ito sa isang malakas na kaaway o naggalugad sa ibang lupain, si Yang Kai ay madalas na nag-iisa, walang sino mang maaasahan. Ngayong mayroon na siyang human race body at monster race body sa tabi niya, hindi na siya masyadong malungkot. Hinayaan silang magpatuloy sa pagtatalo, kalmadong pinagmamasdan ni Yang Kai ang kanyang paligid. Noong una siyang pumasok sa Universe Furnace World, nalaman niya na ang lugar na ito ay puno ng napakayaman at magulong daw marks. Ang magulong daw marks ay nag-condensed sa lahat ng uri ng geographical na katangian, kahit na nagiging endless river, kahit na nagsilang ng napaka-espesyal na katutubong nilalang tulad ng Chaos Spirit Race. Gayunpaman, pagkatapos maranasan muli ang ebolusyon ng Great Dao, ang omnipresent fragmented Dao marks ay naging lubhang manipis, napalitan ng kaayusan at katatagan. Sa sandaling ito, ang kapaligiran ng Universe Furnace World ay bahagyang naiiba sa 3,000 mundo, ngunit walang gaanong pagkakaiba. Bakit nagkaroon ng Great Dao evolution sa loob ng Universe Furnace? Ano ang ibig sabihin nito? Matapos makuha ang impormasyon mula sa mga cultivator ng human race, sinimulang isaalang-alang ni Yang Kai ang isyong ito. Sa tuwing mag-evolve ang Great Dao, maingat niyang malalaman ang mga pagbabago sa kanyang kapaligiran, umaasang makahanap ng isang uri ng pattern, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa siya gaanong natamo. Hanggang sa napunta siya sa kailaliman sa Endless River at naiintindihan ang mga misteryo ng convergence ng myriad Great Dao na siya ay nagkaroon ng ilang mga hula, ngunit mahirap itong matiyak. Tinupad ng Universe Furnace ang pangalan nito bilang isang pinakamataas na kayamanan ng mundo. Ang pinakamagandang heaven pill lang na ginawa nito ay isang magandang pagkakataon. Ang mundo sa loob ng Universe Furnace na ito ay may sariling mundo, at ang Chaos Spirit Race na ginawa nito ay isang napakalaki at komplikadong grupo. Ang lakas ng Chaos Spirit King ay hindi mas mababa sa lakas ng isang 9th grade o Royal Lord. Si Yang Kai ay may mahinang pakiramdam na ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ay hindi ang pinakamagandang pagkakataon sa loob ng Universe Furnace. Ang Universe Furnace mismo ay isang malaking kayamanan, at kung mahahanap niya ang lokasyon ng pangunahing katawan ng Universe Furnace, iyon ang magiging tunay na ani. Ngunit mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, walang nakakita sa tunay na katawan ng Universe Furnace, lalo pa itong hanapin. Kung gusto ni Yang Kai na mahanap ang tunay na katawan ng Universe Furnace, kung magagawa niya ang gawaing ito, tiyak na malaking tulong ito sa human race. Hindi bababasa, sa hinaharap, hindi na nila kailangang makipagkompetensya para sa pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Siyempre, alam niyang mahirap itong gawain. Mula noong sinaunang panahon, napakaraming mahusay na mga master ang nabigo upang may sigawa ang gawaing ito, kaya maaaring hindi niya ito magawa. Tulad ng sinasabi, kung gagawin mo ang iyong makakaya, dapat mong sundin ang kalooban ng langit. Ayon sa impormasyong nakalap niya sa ngayon, ang Endless River ay isang clue. Ang ilog na ito na nakaunat sa buong Universe Furnace World ay dapat may ilang uri ng koneksyon sa Universe Furnace mismo. Tungkol naman sa ebolusyon ng Great Dao ng Universe Furnace, ito ay walang iba kundi ang proseso ng Primal Chaos na nagiging Myriad Great Dao.
Sadyang ang mga misteryo ng Universe Furnace ay nahahati sa siyam na magkakaibang proseso, na nagpapahintulot sa isa na madama ito ng mas malinaw sa bawat pagkakataon. May malabong pakiramdam si Yang Kai na ang asensya ng Universe Furnace na ito ay marahil ang lalim ng pagbabago ng Primal Chaos sa Myriad Great Daw. Kung tungkol sa pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill at Chaos Spirit Race na isinilang nito, supplementary lang ang mga ito. Boss, ang second brother ay may lihim na motibo at laging gustong kunin ang iyong katawan. Hindi inistorbo ni Thunder Shadow si Fang Tianxi at nagulat lang. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa, ngunit nang magsasalita na sana siya, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang tumingin siya sa isang tiyak na direksyon, isang pagtataka ang lumitaw sa kanyang mukha. Nahanap. Pagkasabi nito, inactivate niya ang natal divine ability ng Thunder Shadow at lumipad. Sa kanyang isip, ang dalawang clone ay nakikibahagi pa rin sa isang berbal na labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Fang Tianxi, na nakapansin sa abnormalidad, ay sumigaw. Tumahimik ka at bumaba sa negosyo. Oh, biglang tumahimik si Thunder Shadow, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, galit niyang sinabi. Tingnan mo, ito ang ating natal divine ability. Si Fang Tianxi ay hindi mapakali sa kanya. Ilang sandali pa, muling umalangaw ang boses ni Thunder Shadow. Hindi talaga masyadong matalas ang utak ng Chaos Spirit King na ito. Bakit biglang bumalik? Parang takot na baka hindi mahanap ng iba. Ang nakita niya sa kanyang harapan ay nagparamdam kay Thunder Shadow ng isang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ito ang lokasyon kung saan nakipag-away sa kanya si Yang Kai dahil sa pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, isang lugar kung saan nagtipon ang Chaos Spirit Race. Noong panahong iyon, ginulo ni Xiao Yu ang Chaos Spirit King at hihilingin sana sa isang pseudo-royal lord na agawin ang tableta mula sa kanya, ngunit sina Yang Kai at Thunder Shadow ang nagkusa na gawin iyon, na humantong sa isang habulan. Si Yang Kai ay malubhang nasugatan at walang pagpipilian kundi dalhin ang Thunder Shadow upang magtago sa Endless River. Pagkatapos noon, nagpakita si Yang Kai at, upang malutas ang krisis ng human race, ginamit niya ang Spirit Pill para akitin ang Chaos Spirit King. Ang human race at Black Ink Clan Masters ay nasangkot sa isang madugong labanan at walang sino man ang nagbigay pansin sa kinaroroonan ng Chaos Spirit King, ngunit sa huli, natagpuan muli ito ni Yang Kai. Boss, alam mo bang babalik ang taong ito? Tanong ni Thunder Shadow. Habang tahimik na lumapit si Yang Kai na parang anino, bigla siyang sumagot. Sabi mo hindi ito matalino, kaya sulit na subukan. Walang bakas ng komunikasyon sa pagitan nila, kaya natural na hindi makapag-imbestiga ang labas ng mundo. Bagamat ito ang kanyang sagot, talagang may kumpiyansa si Yang Kai, kung hindi, hindi siya dumiretso rito. Ang katalinuhan ng Chaos Spirit Race ay talagang nakakabahala, kahit na ang makapangyarihang Chaos Spirit King ay walang pagbubukod. Sa abot ng mata, maraming Chaos Body ang nagtipon sa lugar kung saan nagtipon ang Chaos Spirit Race, pati na rin ang maliit na bilang sa kanila na nagkaroon na ng pisikal na anyo. Sa sandaling ito, ang mga cultivator ng Chaos Spirit Race na ito ay nagtipon-tipon sa isang malaking bilog at pinalibutan ang isang masa ng dumadaloy na Chaos Body. Habang umaagos ang Chaotic Force, malabong makita ng isa ang mga bakas ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Ang Chaos Spirit King ay nakatayo sa malapit. Tila dahil minsan itong natalo, ang Chaos Spirit King ay lubos na mapagbantay sa sandaling ito, ang malakas nitong Divine Sense ay patuloy na tumatagos sa paligid. Ang anumang bahagyang abnormalidad ay maakit ang atensyon nito. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa natal divine ability ng Thunder Shadow, talagang hindi makakalusot si Yang Kai. Kahit na sa tulong ng Thunder Shadow Concealment daw, maingat pa rin si Yang Kai. Dahan-dahan siyang lumapit dito, sinusubukan ang kanyang makakaya upang hindi tumagas ang anumang aura. Ngayong naabot na niya ang 9th grade, natural na hindi siya natatakot sa isang Chaos Spirit King, ngunit talagang walang intensyon si Yang Kai na makipagkompetensya dito. Ang kabilang partido ay hindi mula sa Black Ink Clan, kahit na manalo siya ay wala itong gagawin, mas malala ang resulta kung siya ay matalo. Masasabing kapag nag-away sila, palaging matatalo si Yang Kai. Kaya naman, nagpasya siyang agawin ang tableta at tumakas. Kung kakainin mo ang aking tableta, dapat mong isubo ito. Bagaman ang tableta na ito ay orihinal na kanya, dahil ito ay damaloy sa kanyang mga kamay minsan, ito ay kanya. Palihim na papalapit, itinulak ni Yang Kai ang concealment daw ng Thunder Shadow sa limitasyon nito. Sa isang tiyak na sandali, ang Chaos Spirit King na nagmamasid sa paligid ay biglang lumingon at tumingin sa direksyon na pinagtataguan ni Yang Kai. Sa harap ng isang mapagbantay na master, walang ganoong bagay bilang isang perpektong pamamaraan ng pagtatago.
Nang ang distansya sa pagitan nila ay umabot sa isang tiyak na limitasyon, sa wakas ay nalantad ang pag-iral ni Yang Kai. Inihanda na ito ni Yang Kai. Sa sandaling napansin ng Chaos Spirit King ang anomalyang ito, inactivate ni Yang Kai ang kanyang Space Principle at humakbang pasulong, kaagad na nakarating sa lugar kung saan tinipon ang Chaos Spirit Race. Sa isang malakas na splash, ipinatawag niya ang kanyang Space-Time River. Katulad noong nakaraang pagkakataon, tinangay ng malaking ilog ang Chaos Body na nagpino sa Spirit Pill at ang ilang kalapit na Chaos Spirit Race na nilalang sa malaking ilog. Isang marahas na dagandong na may halong nakakatakot na magulong shockwave ang pumasok sa isip ni Yang Kai. Ang Soul-Warmang Lotus ay namumulaklak na may 7 kulay na liwanag, na humaharang sa epekto ng enerhiya na ito. Hindi maganda. Ang Thunder Shadow ay sumigaw sa alarma, ngunit hindi ito gumalaw muli. Halatang nabigla ito sa dagandong na ito. Lubhang hindi komportable din si Fang Tianxi. Ang Chaos Spirit King ay hindi pa nakakagawa, ngunit ang kanyang boses ay napakalakas na. Pinipigilan ang kanyang discomfort, binalot niya ang kanyang sarili sa kaluluwa ng Thunder Shadow at sumugod sa Soul-Warmang Lotus. Habang pinoprotektahan ng dalawang clone ang kanilang mga sarili, dumating ang pag-atake ng Chaos Spirit King gaya ng naka-schedule. Sa sandaling ito, katatapos lang ni Yang Kai sa Chaos Spirit Race papunta sa Space-Time River at tatakas na sana. Isang mapang wasak sa mundong chaotic force ang biglang nag-sweep out, na naging sanhi ng pag-crack ng void at naging unstable ang 4 na direksyon. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Yang Kai habang ipinatawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear at itinulak ito patungo sa Chaos Spirit King. Sa maikling paghaharap na ito, lumipad ang figure ni Yang Kai habang ang Chaos Spirit King ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Sa susunod na sandali, kinuha ni Yang Kai ang Space-Time River at tumakas, pinaandar ang kanyang Space Principle at humakbang pasulong, na lumilitaw sa malayo. Isang sobrang galit na dagandong ang nagmula sa kanyang likuran habang ang isang malakas na aura ay sumugod patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Sa katunayan, hinahabol na siya ng Chaos Spirit King. Sa wakas ay naranasan ni Yang Kai ang pagiging walang magawa ni Xiaoyu. Hindi magandang karanasan ang paghabol sa kanya ng ganoong master, ngunit ang mas lalong nagparamdam sa kanya ay hindi niya talaga kayang makipaglaban sa kanya. Habang sila ay tumakas, ang Space-Time River ay nanginig, at sa ilalim ng epekto ng Myriad Great Tao Force, ang Chaos Body at Chaos Spirit Race na nilalang na nahuli dito ay mabilis na nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Yang Kai ang Spirit Pill, itinago ito, at tumakas. Sa loob ng Soul-Warmang Lotus, ang mga kaluluwa ng dalawang clone ay naka-recover din, at ang Thunder Shadow ay may hitsura ng matagal na takot. Ang Chaos Spirit King na ito ay talagang makapangyarihan. Gayunpaman, medyo malas na nakilala kita, boss. 2 beses na magkasunod, ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ay inagaw ni Yang Kai. Ang Universe Furnace ay lumitaw ng maraming beses, ngunit malamang na ang ganoong bagay ay hindi pa nangyari noon. Mula sa puntong ito lamang, ang Chaos Spirit King na ito ay talagang malas. Martial Pick, Kabanata 5802. Pumunta ka. Hindi alintana kung ang Chaos Spirit King ay malas o hindi, ang galit nito ay halata sa sandaling ito. Sa huling pagkakataong nawala ang Spirit Pill nito, hinabol nito si Xiaoyu para patayin siya, ngunit si Xiaoyu ay gumugol ng malaking pagsisikap para maalis ito. Mula dito, makikita kung gaano kapersigido ang Chaos Spirit King sa Spirit Pills. Para kay Yang Kai, ngayong nakuha na niya ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, hindi naging mahirap para sa kanya na tumakas mula sa Chaos Spirit King na ito. Paanong hindi niya magagawa ang kayang gawin ni Xiaoyu? Kailangan lang niyang gamitin ang kanyang space ability ng ilang beses upang matiyak na hindi siya mahahanap ng Chaos Spirit King na ito. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Sa halip, pinananatili niya ang Chaos Spirit King na malayo sa kanya, paminsan-minsan ay ginagamit ang kanyang space ability para pataasin ang distansya sa pagitan nila, kahit na nagkusa na ilantad ang kanyang aura para mahabol siya ng kabilang partido. Hindi maintindihan ni Thunder Shadow kung ano ang nangyayari. Boss, bakit mo hinihiram ang mga kamay ng Chaos Spirit King? Kung wala siyang ganoong plano, bakit niya ito ilalayo? Maari lang niyang iwaksi ito. Bago makasagot si Yang Kai, naunawaan at ipinaliwanag ni Fang Tianxi. Para lang maiwasan ng iba na makatagpo itong Chaos Spirit King at magdusa ng isang uri ng aksidente. Sa nakaraang labanan, ang mga master ng Black Ink Clan sa Universe Furnace World ay dumanas ng malaking pagkatalo. Sa 2 Royal Lords, isa ang namatay at isa sa kanila ay malubhang nasugatan.
Maging ang mga pseudo-royal lords na nakatakas ay wala sa perpektong kondisyon. Hanggat ang mga master ng human race ay sapat na maingat, kahit na makatagpo sila ng iba pang master ng Black Ink Clan, hindi ito magiging masyadong mapanganib. Ang tanging tao na maaaring magdulot ng banta sa human race ay isang eksperto sa antas ng Chaos Spirit King, lalo na ang humahabol kay Yang Kai. Ito ang oras kung saan ito ay galit na galit, kaya kung si Yang Kai ay ipagpatuloy ito ngayon, kung sino mang iba pang human race master ang makakaharap nito, sila ay mapapahamak. Iyon ang dahilan kung bakit inilayo ito ni Yang Kai upang hindi ito makatakas sa kanyang kontrol. Ito rin ay isang paraan ng proteksyon para sa ibang human race. Hanggat nasa kanyang kapangyarihan, natural na gagawin ito ni Yang Kai. Sa anumang kaso, hindi ito magiging hadlang sa kanya sa paggawa ng iba pang mga bagay. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Fang Tianxi, biglang naunawaan ni Thunder Shadow. Masyadong maalalahanin si boss. Hindi niya napigil ang umungol. Masyado talagang mag-isip kayong mga tao. Halimbawa, karamihan sa monster race sa Myriad Monster World ay walang awa, at iisa lang ang prinsipyo nila kapag nakatagpo sila ng krisis. Sila ay walang malasakit sa buhay at kamatayan, at kung hindi sila kumbinsido, sila ay lalaban, kaya paano nila maituturing na napakaraming mga twists at turns. Hindi nakakagulat na bumagsak ang ancient monster race at ang human race ay unti-unting bumangon. Hindi pinapansin ang hindi sinasabing pagpuna nito, biglang nagtanong si Fang Tianxi. Boss, may napansin ka bang kakaiba? Tanong pabalik ni Yang Kai. Ano ito? Mukhang may mali sa bilang ng Chaos Spirit King sa loob nitong Universe Furnace. Napansin mo rin. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Kanina pa niya napansin ang problemang ito, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Ano ang mali sa bilang ng Chaos Spirit King? Nagambala si Thunder Shadow, nalilito. Hindi nagpaliwanag si Fang Tianxi at sa halip ay nagsabi. Ayon sa impormasyong nakuha ni boss sa pagkakataong ito, nang magbukas ang Universe Furnace, 9 na pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ang ipinanganak. Kasama na ang nasa hawak ni boss, 6 sa kanila ang naayos na, at ang natitirang 3 ay nawawala. Tama. Sa loob ng Soul Warmang Lotus, ang Soul Avatar ng Thunder Shadow ay nagsuot ng maalalahanang tingin. Ang Universe Furnace ay sumailalim sa 8 Great Dao Transformations, kaya ang ika-9 ay dapat na malapit nang dumating. Pagkatapos ng 9 na pagbabagong Great Dao, ang Universe Furnace ay magsasara. Patuloy ni Fang Tianxi. Muling tumango si Thunder Shadow. Kapag naisara na ang Universe Furnace, ang 3 nawawalang Spirit Pills ay hindi mahuhulog sa mga kamay ng Human Race at Black Ink Clan, ngunit sa halip ay mahuhulog sa mga kamay ng Chaos Spirit Race. Maaari pa ngang sabihin na ang 3 Spirit Pills ay kasalukuyang nasa kamay ng Chaos Spirit Race, ngunit hindi namin alam kung nasaan sila. Kumunat ang noo ni Thunder Shadow at tumingin sa kanya ng blanko. Ano ang gusto mong sabihin? Napangiti si Yang Kai. Sinasabi ni Second Brother na dahil ang 3 Spirit Pills na ito ay nasa kamay na ng Chaos Spirit Race, hindi ba dapat ipanganak ang 3 Chaos Spirit King? Pwede bang? Hindi. Unti-unting lamambat ang boses ni Thunder Shadow. Sinabi ni Fang Tianxi. Kung ganoon nga ang kaso, kapag nagbukas ang Universe Furnace sa oras na ito, magkakaroon ng 3 Chaos Spirit Kings. Paano ang nakaraan? Sa bawat pagkakataon, magkakaroon ng ilang Chaos Spirit King na isisilang, ngunit mula nang pumasok tayo sa Universe Furnace, ilang Chaos Spirit King na ang nakita natin. Isa lang iyon sa kanila. Gayunpaman, ayon sa mga kalkulasyon ni Fang Tianxi, ang bilang ng Chaos Spirit King sa Universe Furnace na ito ay hindi maliit na bilang, ngunit hindi bababa sa ilang dosina. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, ang Universe Furnace World na ito ay tiyak na walang ganoong karaming Chaos Spirit King, kung hindi lang siya makakatagpo ng isa. Marahil ay may iba pang Chaos Spirit King, ngunit hindi pa namin sila natuklasan, ngunit ang bilang ng Chaos Spirit King sa Universe Furnace World ay tiyak na hindi mataas. Pagtatapos ni Fang Tianxi, nag-isip sandali si Thunder Shadow bago nagtanong. Ano ang kinalaman nito sa kasalukuyang sitwasyon? Tumawa si Fang Tianxi. Hindi bale, nag-uusap lang kami. Hindi napigilan ni Thunder Shadow na makahinga ng maluwag, sa pag-aakalang may pinag-uusapan ang dalawa na hindi niya inaasahan. Palagi niyang iniisip na hindi siya tanga. Sinabi ni Yang Kai. Marahil ang mga epekto ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill sa Chaos Body ay hindi kasing ganda ng iniisip natin. Kahit na kayang pinuhin ng walang isip na Chaos Body na iyon ang Spirit Pills, maaaring hindi sila agad na maging Chaos Spirit King,
o maaari lang silang maging isang medyo malakas na Chaos Spirit Race. Malaki ang pagkakaiba ng lakas ng Chaos Spirit Race. Ang ilan ay kasing lakas ng isang 8th grade human race habang ang iba ay nasa 2nd grade o 3rd grade lang. Malaki ang agwat sa pagitan nila. Dahil din dito na napakaraming pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ang nahulog sa kamay ng Chaos Spirit Race, ngunit hindi gaanong Chaos Spirit King ang ipinanganak. Tungkol sa eksaktong katotohanan, hindi nang ahas si Yang Kai na magdesisyon, ngunit ang haka-haka na ito ay malamang na napakalapit sa katotohanan. Sinabi ni Thunder Shadow. Kung gayon, hinabol tayo ng Chaos Spirit King na iyon hanggang dito para lang sa tabletang ito na maaaring hindi payagan ang kanyang Chaos Body na sumulong sa Chaos Spirit King. Humalaklak si Yang Kai. Sa huli, kami ang nangagaw nito. Kung gusto niya tayong ituloy, hayaan mo. Pagkasabi nito, bigla siyang tumalikod at lumipad patungo sa isang tiyak na direksyon, ang Chaos Spirit King na sumusunod sa likuran niya na parang anino. Sa direksyong iyon, ang isang pseudo-royal lord na lumilipad sa himpapawid ay biglang nakaramdam ng tensyon sa kanyang katawan habang ang isang pakiramdam ng pagkaalarma ay tumaas sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, isang malakas at matalim na aura ang bumungad sa kanya. Ang pseudo-royal lord ay biglang lumingon at nakita ang isang stream ng liwanag na dumadaloy patungo sa kanya mula sa kawalan. Ang daloy ng liwanag na ito ay kumikislap habang lumilitaw ang mga alon sa paligid nito. Naramdaman ng medyo pamilyar na aura na ito, ang kaluluwa ng pseudo-royal lord ay halos umalis sa kanyang katawan habang siya ay sumigaw sa gulat. Yang Kai. Anong malas? Hindi maisip ng pseudo-royal lord na ito kung paano niya nakilala ang isang killing star sa ganoong lugar. Sa nakaraang labanan, si Mona Ye ay tumakas habang ang Black Ink Clan ay niruruta, tumakas sa lahat ng direksyon. Mabuti na lang at walang sapat na lakas ng tauhan ng human race para pigilan sila, kaya hindi naging masama ang kanyang kapalaran. Sa oras na iyon, hindi pa siya na-target ni Yang Zhou, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas sa kalamidad ng maaga. Sa panahong ito, siya ay patuloy na tumatakbo, hindi nangangahas na huminto. Kahit na nakatagpo siya ng ilang mga cultivator ng human race sa daan, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang itago ang kanyang sarili upang maiwasang malantad ang kanyang sarili. Ayon sa impormasyong nakuha niya mula sa Black Ink Disciple, malapit nang magsara ang Universe Furnace. Nakapasok siya sa Universe Furnace World mula sa Spatial Territory, kaya hanggat hinihintay niyang magsara ang Universe Furnace, ligtas siyang makakabalik sa Spatial Territory. Sa oras na iyon, kahit gaano pa karami ang 9th grade human race, wala silang magagawa sa kanya. Ang paglalakbay ay naging maayos at walang kaganapan. Naisip niya na pagkatapos ng mahabang panahon, lumipas na ang bagyo. Sa puntong ito, nakatagpo niya talaga ang pinakamahirap na human race na haharapin, at ang pinakakinatatakutan ng Black Ink Clan. Sa nakaraang labanan, nasugatan din siya, ngunit ang kanyang mga pinsala ay hindi masyadong malubha, kaya sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay hindi masyadong apektado. Pagkatapos ng maikling sandali ng takot, ang pseudo-royal lord ay naging seryoso at sumigaw. Ano ang gusto mo? Sa harap ng isang human race master na bihasa sa space ability, ang pagtakas ay hindi makatotohanan. Ang pseudo-royal lord na ito ay agad na gumawa ng pinakaangkop na tugon, na ipinakita ang kanyang paninindigan, ipinaalam kay Yang Kai na kahit papatayin niya siya, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Ang pseudo-royal lord ay isa ring royal lord, mas mahina lang ng kaunti kaysa sa isang tunay na royal lord. Paano niya hahayaan ang kanyang sarili na matapakan? Nang makita ang pseudo-royal lord na ito sa kanyang harapan na nagpapakita ng ganitong malupit na paninindigan, bahagyang nagulat si Yang Kai at hindi niya ito masyadong pinansin. Sa ilalim ng galit na dagandong ng kabilang partido, mabilis niyang isinara ang distansya sa pagitan nila, at pagkarating sa isang tiyak na punto, itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng grabang motion, na naging sanhi ng panginginig ng kapangyarihan ng Great Dao sa kanyang paligid. Sa gitna ng tunog ng umaagos na tubig, ang Spacetime River ay bumaril na parang isang latigo at nasalo sa palad ni Yang Kai bago niya ito inindayog patungo sa pseudo-royal lord. Para sa mga master ng Black Ink Clan na lumahok sa nakaraang labanan, ang Spacetime River ay sariwa pa rin sa kanilang isipan. Minsan may isang pseudo-royal lord na natangay sa ilog. Sa oras na iyon, si Yang Kai, na hindi pa nakakalusot, ay sumugod din at pinatay ang pseudo-royal lord na iyon. Bagamat noong panahong iyon ay nagtagumpay si Yang Kai dahil sa isang palihim na pag-atake, ipinakita rin ito kung gaano kakaiba ang ilog na ito. Si Mona Ye ay dumanas din ng malaking pagkatalo sa kakaibang ilog na ito. Nang makitang ginamit muli ni Yang Kai ang ilog na ito, ang pseudo-royal lord ay agad na naging mapagbantay.
Sa isang galit na galit, ang Black Ink Strength sa paligid ng kanyang katawan ay lumundag habang siya ay sumuntok patungo sa ilog. Ang malaking ilog ay yumanig at ang mga alon ay lumundag, halos hatiin ang ilog sa kalahati. Ang mukha ng Pseudo Royal Lord ay lumiwanag sa tuwa, ngunit sa sumunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, dahil kahit na ang ilog ay tila nabasag, ito ay talagang hindi. Ang ilog ay parang latigo, ilang beses na yumuyuko bago walang awa na hinampos siya. Ang kapangyarihan ng Great Dao ay lumakas ng marahas habang ipinakita ang Dao concepts. Hinampos ng malakas ang Pseudo Royal Lord kaya nahihilo siya. Sa isang iglap, nawalan siya ng malay ng bomb alot sa kanya ang parang latigo na ilog. Nahuli sa kawalan, ang Pseudo Royal Lord ay tinangay ng Space-Time River. Ang ilog ay tila naglalaman ng isang kakaibang kapangyarihan, na naging sanhi ng kanyang isip at puso na maging hindi matatag. Naunawaan niya kaagad kung bakit pinatay ni Yang Kai ang kanyang kasama, na hindi pa nakakalusot sa oras na iyon, at kung bakit siya nahulog sa malaking ilog na ito. Ang kanyang lakas ay tiyak na pinigilan ng husto, kaya nahihirapan siyang ipakita ang kanyang buong lakas. Gusto niyang makalaya, ngunit isang hindi mapaglabanan na puwersa ang dumaan at kinaladkad siya. Pumunta ka, sigaw ni Yang Kai, at sa isang pitik ng kanyang palso, pinalipad ang Pseudo Royal Lord na ginapos ng mahabang latigo ng ilog. Gayunpaman, hindi man lang siya lumingon habang lumipad pasulong sa napakabilis na bilis. Sa likuran, ang Pseudo Royal Lord ay ganap na natulala, hindi makapag-react sa nangyari. Pumunta ba si Yang Kai dito para lang ipahiya siya? Kung hindi iyon ang kaso, bakit hindi niya ito pinatay? Martial Pick, Kabanata 5803. Ikasyam na pagkakataon. Sa ganoong sitwasyon, alam niyang walang paraan para makatakas siya sa mga kamay ni Yang Kai. Marahil kung siya ay lumaban hanggang kamatayan, si Yang Kai ay kailangang magbayad ng isang presyo, ngunit tiyak na hindi ito magiging masyadong mataas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, saglit lang siyang tinukso ng Killing Star na ito bago nagmamadaling tumakas. Bakit? Bakit? Sa susunod na sandali, alam na niya kung bakit. Pagkatayo niya, isang napakabangis na aura ang bumungad sa kanya mula sa likuran. Ang aura na ito ay mas malakas pa kaysa sa 9th grade Yang Kai. Biglang lumingon ang Pseudo Royal Lord at agad na nakita ang figurang sumugod sa kanya. Naramdaman na niya ang aura na ito mula sa malayo at nakita na rin niya ang figurang ito mula sa malayo. Ngayong nagkita na ulit sila, medyo nakakatakot pa rin. Chaos Spirit King. Sigaw niya sa gulat. Sa isang kisap mata, nilapitan siya ng Chaos Spirit King. Ang galit ng kabilang partido ay kasing tindi ng isang sumasabog na bulkan, ngunit hindi niya pinansin itong Pseudo Royal Lord na humaharang sa kanyang dinadaanan. Parang bigla na lang siyang tumabi sa isang harang sa kalsada at sinuntok siya bago siya nilagpasan at hinabol ang Killing Star ng human race. Huff! Biglang yumuko ang kanyang anyo habang iniluwa niya ang isang subo ng Black Ink Blood, ang kanyang aura ay lubhang nabawasan habang ang kanyang Black Ink Strength ay hindi napigilan. Kahit na ito ay isang casual na welga, ang lakas ng pag-atake ng Chaos Spirit King ay hindi dapat maliitin. Bilang karagdagan, ang Pseudo Royal Lord na ito ay nataman lang ng latigo ni Yang Kai at tuluyang nahuli. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang figure ng Chaos Spirit King na unti-unting nawala sa kanyang larangan ng paningin, at habang ang kanyang mood ay nag-iiba ng husto, hindi niya maiwasang matawa sa kasawiang palad ni Yang Kai. Si Yang Kai ay tinutugis ng Chaos Spirit King. Kaya pala wala siyang oras para pansinin siya ngayon lang. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang isipin ang matandang kasabihan ng human race. Ang masasama ay parurusahan ng masasama. Hindi ba't napakalakas ni Yang Kai? Hindi pa ba siya nakalusot sa 9th grade? Paano kung makapangyarihan siya? Ang pagharap sa isang galit na Chaos Spirit King, ang tanging magagawa niya ay tumakas. Kudlit, sa kanyang puso, ipinagdasal niya na ang Chaos Spirit King ay magtrabaho ng husto at patayin si Yang Kai. Namumukadkad pa lang ang ngiti niya nang bigla itong namutla sa mukha niya. Ang sunod-sunod na alon ay biglang lumitaw sa hangin sa kanyang harapan, na para bang isang bato ang itinapon sa isang tahimik na lawa. Habang kumalat ang mga ripples na ito, lumitaw ang isang figure. Mukhang lumabas na siya sa kabilang space at malapit na siya. Ikaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Pseudo Royal Lord. Sa sandaling ito, napagtanto niyang nagkamali siya. Mukhang napakasaya mo. Nagtatakang tanong ni Yang Kai, nakababalik lang. Hindi sumagot ang kabilang banda at tumalikod na para tumakas. Kung ngayon lang niya gustong makipaglaban hanggang kamatayan kay Yang Kai, kahit na kailangan niyang mamatay, kinagat niya ang isang piraso ng laman ni Yang Kai. Ngunit ngayon na siya ay malubhang nasugatan ng Chaos Spirit King, ang pag-iisip na ito ay nawala.
Kahit nasa peak na siya, imposibleng siya ang kalaban nitong Killing Star, lalo pa ngayon kapag nasugatan siya ng husto. Sinadya niya. Talagang sinasadya ng Killing Star na ito. Ang kanyang mga aksyon ngayon ay ginamit lamang ang mga kamay ng Chaos Spirit King upang pahinain ang kanyang lakas at pagkatapos ay gamitin ang kanyang space ability upang maglunsad ng counterattack. Wala siyang balak na pakawalan siya. Sa simula pa lang, gusto na niya itong patayin. Anong tinatakbuhan mo? Inip na sigaw ni Yang Kai. Napansin ng Chaos Spirit King ang kanyang aura at nagpalit na siya ng direksyon para habulin siya. Kung ayaw niyang makipaglaban sa Chaos Spirit King, kailangan niyang tapusin ang labanang ito ng mabilis. Sa sandaling matapos siyang magsalita, na-activate niya ang kanyang space principle, dahilan para biglang lumagkit ang paligid, parang latian, na naging dahilan para mahirapan ang Pseudo-Royal Lord na gumalaw. Habang nakalabas ang kanyang sibat, sumugod si Yang Kai. Isang mabangis na aura ang sumugod sa kanya mula sa likuran, na pinilit ang Pseudo-Royal Lord na tumalikod at harapin ito ng direkta. Ang huli niyang nakita ay ang dulo ng sibat na lumalawak sa kanyang mga mata. Nag-spray out ang black ink blood habang sumasabog ang ulo niya. Ang dalawang figure ay dumaan sa isa't isa, ngunit si Yang Kai ay hindi huminto upang magpahinga habang siya ay mabilis na sumugod. Sa likod niya, ang bangkay ng Pseudo-Royal Lord ay nanatili sa isang defensive na posture, tahimik na nagrereklamo tungkol sa kanyang panlilinlang. Ilang hininga ang lumipas, ang humahabol na Chaos Spirit King ay muling dumaan sa lugar na ito at casual na ikanaway ang kanyang kamao. Sa pagkakataong ito, ang bangkay na nakaharang sa daanan nito ay sumabog din sa alabok. Sa loob ng Soul-Warming Lotus, ibinulong ni Thunder Shadow kay Fang Tianxi. Masyadong masama si boss. Seryosong sinabi ni Fang Tianxi. Sa isang labanan laban sa isang kaaway, walang ganoong bagay na masyadong makasalanan. Sa kasalukuyang lakas ng pangunahing katawan, ang pagpatay sa isang Pseudo-Royal Lord ay hindi isang mahirap na gawain, ngunit kailangan pa rin niyang lumaban ng ilang sandali. Ang isang Pseudo-Royal Lord ay halos hindi maituturing na isang eksperto sa antas ng isang Royal Lord, ngunit dahil ito ay peke mula sa Black Ink Clan secret technique, mahirap ipakita ang buong lakas nito. Sa isang eksperto tulad ng Chaos Spirit King na humahabol sa kanya, natural na hindi matalinong makipaglaban sa isang Pseudo-Royal Lord. Sa pamamagitan ng paghiram ng mga kamay ng Chaos Spirit King upang pahinain ang lakas ng Pseudo-Royal Lord, madali niyang iikot ang mesa at mapatay ang kanyang kalaban. Sa pagkakataong ito, nagamit ni Yang Kai ang pagkakataong ito para madaling pumatay ng Pseudo-Royal Lord. Siyempre, dahil lang sa hindi sapat na katalinuhan ng Chaos Spirit King na kaya nitong gawin ito. Kung ito ay isang master na may normal na pag-iisip, maaaring hindi naging epektibo ang mga aksyon ni Yang Kai. Nagpatuloy ang pagtugis. Ang mundo sa loob ng Pagan Mundo ay nasa kaguluhan. Walang malinaw na direksyon si Yang Kai. Sa anumang kaso, nakabitin lang siya sa Chaos Spirit King at tumatakbo sa buong mundo ng Universe Furnace. Kung makatagpo siya ng master ng Black Ink Clan, madali niya itong mapatay, ngunit kung makatagpo siya ng human race, liliko siya at babalaan sila ng maaga upang maiwasang maipit sa bagyong ito. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maaaring bahagyang mas mababa kaysa sa Chaos Spirit King, ngunit kung siya ay tumutok sa pagtakas, ang Chaos Spirit King ay walang magagawa sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi mataas ang katalinuhan ng taong ito, sigurado siyang inagaw ni Yang Kai ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel at walang humpay na hinahabol siya. Sa paglipas ng panahon, bumaba ang bilang ng mga nakaligtas sa Black Ink Clan na nakatagpo niya. Siyempre, maaaring napatay sila, ngunit ang mas malaking dahilan ay ang lahat ng mga nakaligtas ay nagtatago. Sa ngayon, ang sitwasyon sa mundo ng Universe Furnace ay lubhang hindi kanais-nais para sa panig ng Black Ink Clan. Ang human race ay mayroong 4 na 9th grade Heaven Opening Realm Masters, at sila ay nakakalat sa buong mundo na naghahanap ng mga bakas ng mga master ng Black Ink Clan sa pagtatangkang puksain sila. Ang nag-iisang Royal Lord sa panig ng Black Ink Clan ay nasugatan pa rin at hindi na matagpuan. Sa ganitong uri ng sitwasyon, paano magkakaroon ng kakayahan ang Black Ink Clan na labanan ang human race? Natural, gagamit sila ng iba't ibang paraan upang itago ang kanilang mga sarili at hintayin na magsara ang mundo ng Universe Furnace. Bagamat alam ng karamihan sa mga master na ito na kapag nagsara ang Universe Furnace, isa na namang madugong labanan, wala na silang ibang pagpipilian. Sa paglipas ng panahon, bahagyang nadismaya si Yang Kai. Walang bakas ng Monaye, ni walang bakas ng iba pang 3 spirit pills. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng Universe Furnace ay medyo malawak. Marahil ay may ilang mga lugar na hindi pa niya natutuklasan, o marahil ang 3 spirit pills ay napino na,
o marahil ay nahulog na sila sa mga kamay ng Black Ink Clan o human race. Para naman kay Mona Ye, kung gusto niyang magtago, hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. Walang nagmamadali. Kapag naisara na ang Universe Furnace, maaari niyang turuan si Mona Ye ng leksyon at ipaalam sa kanya kung ano ang kawalan ng pag-asa. Sa paglalakbay na ito sa Universe Furnace, hindi lamang natalo ng human race ang mga master ng Black Ink Clan, ngunit ipinanganak din ng 4 na master ng 9th grade. Si Yang Kai ay mayroon ding pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill na maaari niyang ibalik kay Mi Jinglan upang pinuhin. Sa madaling salita, sulit ang paglalakbay na ito. Hanggang sa isang tiyak na sandali, ang Great Daw na kapangyarihan sa kawalan ay biglang nanginig, at ang mga huling labi ng Primal Chaos ay mabilis na nawala. Ang ika-9 na Great Daw Evolution ay dumating na sa wakas. Pagkatapos ng panahong ito, ang Universe Furnace ay dapat magsara sa lalong madaling panahon. Para naman sa Chaos Spirit King na humahabol kay Yang Kai, tila may napagtanto ito at lalo pang nabalisa, na pinabilis nito. Gayunpaman, mula sa sandaling hinabol nito si Yang Kai, hindi nito nagawang isara ang distansya sa pagitan nila. Kahit anong pilit nito, wala itong silbi. Second brother, kunin ang Taiman. Biglang sumigaw si Yang Kai. Kunin ang Taiman. Daloob ng Soul Warmang Lotus, bahagyang kumaibot ang bibig ni Fang Tianxi. Ano ang naisip ng kanyang boss sa makapangyarihang pisikal na katawan na ito? Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, angkop na tawagan ang 3 magkakapatid na sumakay sa barkong ito na tinatawag na pisikal na katawan. Sa pag-iisip, hindi nagatubili si Fang Tianxi at agad na kinuha ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya kinuha ang lahat ng ito, higit sa lahat dahil sinakop pa rin ni Yang Kai ang karamihan ng kanyang pisikal na katawan, kaya hindi niya ito ganap na makontrol. Hindi sa nagbabantay si Yang Kai laban sa kanya, sa halip ay kailangan niyang ibaling ang kanyang atensyon. Kailangan lamang ni Fang Tianxi na kontrolin ang kanyang katawan upang maiwasan ang pagtugis sa Chaos Spirit King at hindi na kailangan ng maraming kontrol. Ang palitan sa pagitan nila ay sobrang swabe. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, imposibleng makakita ng anumang pagbabago kay Yang Kai. Tumatakas pa rin siya ng napakabilis, at ang Chaos Spirit King na humahabol sa kanya ay ganap na walang magawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ganap na nakatuon si Yang Kai sa pagdama ng mga pagbabago sa kanyang kapaligiran. Nang umunlad ang ika-9 na Great Daw ng Universe Furnace, ang kapangyarihan ng Great Daw sa kawalan ay yumanig ng husto, ganap na nakumpleto ang ebolusyon ng Primal Chaos tungo sa Myriad Great Daw. Sa sandaling ito, sa wakas ay naabot na nito ang pagiging perpekto. Sa sandaling ito, ipinatawag din ni Yang Kai ang sarili niyang Spacetime River at pinaandar ang sarili niyang Great Daw, pinaghalo ito at nagkakaroon ng walang katapusang misteryo. Sa loob ng maliit na Spacetime River, ang kapangyarihan ng Myriad Great Daw ay natipon, at sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, ang iba't ibang Great Daos ay patuloy na nagsanib at nagiging 5 elements. Ang 5 elements Great Daos ay patuloy pa rin sa pagpigil sa isa't isa, mabilis na nagiging yin at yang. Habang nagpapalit-palit sina yin at yang, umiikot ang oras at espasyo at naging magulo. Lahat ng Great Daw ay nagsasama-sama sa isa, sa huli ay nagiging kaguluhan. Ito ay isang misteryo na naunawaan ni Yang Kai mula sa Endless River, at sa sandaling ito, sa tulong ng sarili niyang Great Daw, lubusan niyang nakumpirma ang puntong ito. Sa sandaling ito, ang Spacetime River na umaaligid sa kanya ay hindi na ang Spacetime River, kundi isang Chaotic River. Nang ang Chaotic River na ito ay ganap na nagpatatag, isang biglaang pagbabago ang naganap. Parang isang patak ng tubig ang ibinuhos sa kumukulong mainit na kaldero, ang Great Daw na kapangyarihan ng buong Universe Furnace World ay nagsimulang manginig ng marahas, at ang Endless River na dumadaloy sa buong Universe Furnace World ay nagsimula ring dumagsa ng marahas. Martial Peak, Kabanata 5804. Sanga ng Ilog. Nang bumaba ang 9th Great Daw Evolution ng Universe Furnace World, kung ang lahi ng tao man ang naghahanap ng mga bakas ng mga master ng Black Ink Clan na nagtatago sa kanilang sarili, nasanay na ang lahat. Kung tutusin, 8 beses nang nangyari ang ganitong bagay noon, at bukod sa unang pagkakataon ay medyo nagulat ang lahat, ang pangalawang pagkakataon ay tuluyan ng hindi pinansin. Ito ang mga misteryo ng Universe Furnace, kaya hindi na kailangang bigyan ng masyadong pansin ito. Gayunpaman, ang ika-9 na ebolusyon na ito ay tila naiiba sa alinman sa mga nauna. Sa ilalim ng kaguluhan ng Great Daw, ang buong mundo ng Universe Furnace ay nanginag. Sa sandaling ito, parang may nagbabago, ngunit walang makakakita nito ng malinaw.
Ang endless river na dumadaloy sa buong universe furnace world, mula mababaw hanggang malalim, ay naglalaman ng mga misteryo ng primal chaos hanggang sa myriad great Tao. Ang mga ebolusyon ng Great Tao ay isang manifestasyon din ng mga misteryo ng primal chaos na nagsilang sa myriad Great Tao. Ang pagkakaroon ng Universe Furnace ay tila isang pagpapakita ng katotohanan ng Great Tao sa lahat ng nabubuhay na nilalang, ang kakanyahan ng mundo. Nang maganap ang huling Great Tao Evolution, ginamit ni Yang Kai ang kanyang sariling space-time river bilang pundasyon at ginamit ang kapangyarihan ng myriad Great Tao para bumalik sa primal chaos. Sa pamamagitan ng paggawa ng kabaligtaran, ito ay walang pinagkaiba sa pagtatayo ng watawat sa gitna ng umaalon na tubig na ito. Malabo niyang naramdaman ang isang bagay. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Kai ang isang hindi maipaliwanag na pressure surge patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng space-time river sa kanyang paligid na manginig ng marahas at halos gumuho. Kung ang isa ay sumunod sa langit, makakamit nila ang 2 beses ang mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Kung ang isa ay lumaban sa langit, kabaligtaran ang mangyayari. Ang kasalukuyang Yang Kai ay katumbas ng paglalagay ng kanyang sarili sa kabaligtaran ng mundong ito ng Universe Furnace. Kapag naganap ang huling ebolusyon ng Great Tao, anumang pagkilos ng paghihimagsik ay natural na masusupol ng mundong ito. Ang bilis ng kanyang pagtakas ay biglang bumagal, ngunit ang Chaos Spirit King na humahabol sa kanya ay tila hindi naapektuhan, mabilis na isinara ang distansya sa pagitan nila. Nang makontrol ang isang bahagi ng kanyang katawan, si Fang Tianxi, na kasalukuyang tumatakas para sa kanyang buhay, ay lubhang naalarma. Bagamat hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng ganoong pagbabago, alam niyang may kinalaman ito sa kanyang pangunahing katawan. Kinagat ang kanyang mga ngipin, mabilis niyang pinaandar ang kanyang space Tao at nag-teleport palayo, ngunit hindi siya masyadong gumalaw. Sa sandaling ito, ginagawa din ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang sariling space-time river. Ang kanyang paggalugad sa Endless River ay nagbigay daan sa kanya na makakita ng ilang bagay, ngunit hindi niya ito makita ng malinaw. Kung gusto niyang i-verify ito, maaari lamang siyang umasa sa pamamaraang ito. Ito ay isang bagay na matagal na niyang pinlano, ngunit sa sandaling ito, ang Chaos Spirit King na humahabol sa kanya ay naging potensyal na banta. Wala siyang magawa tungkol dito. Noong inagaw niya ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, nakatadhana na hindi niya matitinag ang Chaos Spirit King na ito, kung hindi ay tiyak na maghahirap ang iba dahil sa kanya. Ang mahabang ilog ay patuloy na umuuga, na tila nasa bingit ng pagguho, ngunit si Yang Kai ay patuloy na nagtiyaga, sa lalong madaling panahon ay nagpakita ng isang hitsura ng kagalakan. Dahil ang Great Tao, na dapat ay nagmamadaling dumating at umalis, ay hindi nawala, sa halip ay naging mas matindi. Ito ay walang alinlangan na nagpakita na ang kanyang kasalukuyang mga aksyon ay may ilang uri ng epekto. Bagamat ginagamit lamang niya ang kanyang sariling lakas upang maghimagsik laban sa buong mundo, sabi nga, kahit isang piraso ng tae ng daga ay maaaring makasira ng isang kaldero ng lugaw. Ang kasalukuyang Yang Kai ay parang isang piraso ng tae ng daga na nahulog sa mundong ito. Ang Great Tao ay yumanig ng mas malakas, na naging dahilan upang manginig ang mundo ng Universe Furnace. Maging ang human race o ang Black Ink Clan, lahat sila ay nagulat at natarante, hindi alam kung ano ang nangyayari. Umalangaw ang boses ni Fang Tianxi. Boss, hindi na ako makakatagal pa. Sa orihinal, mayroon lamang siyang kontrol sa isang maliit na bahagi ng pisikal na katawan, kaya ang kanyang mga aksyon ay naging lubhang mahirap para sa kanya na kontrolin ang pisikal na katawan. Kahit na ginamit niya ang kanyang space ability, hindi siya makagalaw ng masyadong malayo. Ang Chaos Spirit King ay nagpatuloy sa paghabol sa kanya, na isinara ang distansya sa pagitan nila sa isang mapanganib na antas. Sa isang sandali, mahuhulog na siya sa saklaw ng pag-atake ng Chaos Spirit King. Sa oras na iyon, anuman ang gawin ni Yang Kai, magiging walang kabuluhan ang lahat, posibleng maglagay pa sa kanya sa panganib. Nang marinig ang sigaw ni Fang Tianxi, hindi sumagot si Yang Kai, hindi alam kung narinig niya siya o hindi. Naramdaman din ni Yang Kai na hindi na siya makakatagal. Sa mundong ito na puno ng kaguluhan, maaari lamang siyang umasa sa sarili niyang lakas upang labanan ito, kaya ang pressure sa kanya ay napakalakas. Hindi niya alam kung makabuluhan o hindi ang mga kilos niya, pero may mga bagay nga siyang nakita sa Endless River. Kung hindi niya na-verify ang mga ito ngayon, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa kanyang buhay. Ayaw niyang palampasin ang pambihirang pagkakataong ito, kaya't nagpumilit na lamang siya. Sa kabutihang palad, pagkatapos makapasok sa 9th grade, ang kanyang Divine Dragon Body ay naging mas malakas kaysa dati.
Kung ito ay ang nakaraang 8th grade cultivation, magiging mahirap para sa kanya na magpatuloy. Parang saglit lang, pero parang 10 milyong taon. Isang marahas na pag-atake ang nagmula sa kanyang likuran, ang Chaos Spirit King ay lumalapit na sa kanya, sa wakas ay binibigyan siya ng pagkakataong umatake. Sa sandaling ito din na si Yang Kai, naganap na nakatutok sa pagpapaikot ng kanyang lakas, ay biglang nakakita ng isang napakalaking, paikot-ikot na ilog. Ito ang maalamat na Endless River na dumadaloy sa buong mundo ng Universe Furnace. Sa katunayan, bagamat ang ilog na ito ay dumadaloy sa buong mundo ng Universe Furnace, hindi ito sa lahat ng dako. Malayo pa rin si Yang Kai sa Endless River. Gayunpaman, nakita niya na sa sandaling ito, ang espasyo sa loob ng mundo ng Universe Furnace ay naging magulo. Hindi lang siya ang nakakita nito. Sa sandaling iyon, nakita ng lahat ng nakaligtas na human race at Black Ink Clan ang itsura ng malaking ilog na ito, na umaagos mula sa hindi kilalang pinagmulan patungo sa dulo ng mundong ito. Ang malaking ilog ay nanginginig, at sa tabi nito, mabilis na lumitaw ang mga sanga na hindi pa nakikita noon at hindi pa natukoy ng sino mang may buhay. Kung ang napakalaking ilog ay isang higanteng puno, kung gayon ang mga sanga na ito na biglang lumitaw ay mga sanga. Mahirap kalkulahin, napakaraming mabibilang. Ang mga tributaries na ito ay umaagos na parang sapot ng gagamba, mabilis na pinupuno ang buong mundo ng Universe Furnace. Sa loob ng mga tributaries na ito dumaloy ang kapangyarihan ng Myriad Great Dao pagkatapos umunlad ang Great Dao. Walang kapantay na kababalaghan. Lahat ng human race at Black Ink Clan ay nakatingin sa biglaang eksenang ito sa gulat. Ang ilan sa kanila ay umabot upang hawakan ang sanga, ngunit para silang dumaan sa isang di nakikitang hadlang at hindi makalaban. Ang mundo ng Universe Furnace ay biglang nagbago, ngunit walang nakakaalam kung paano nangyari ang pagbabagong ito. Sa sandaling ito, si Yang Kai, na siyang pasimuno, ay humuubo ng dugo. Ang pag-atake ng Chaos Spirit King ay napakalakas, kaya kahit siya ay hindi nakayanan. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng galit, sa halip ay nagniningning ang kanyang mga mata. Nang lumitaw ang mga tributaries na ito, alam niyang tama ang mga naiisip niya noon. Tunay na umiral ang Universe Furnace at nakatago sa isang lugar sa mundong ito. Ang lalim nito ay ang kakayahang makakuha ng pangunahing kaguluhan at ipanganak ang Myriad Great Daos. Kung ito man ay ang ebolusyon ng siyam na dakilang Dao o ang pagkakaroon ng walang katapusang ilog, ito ang pinakamahusay na patunay. Ang paghahanap sa katawan ng Universe Furnace ang pinakamalaking problema. Mula noong sinaunang panahon, ang paglitaw ng Universe Furnace ay naging dahilan ng pagpasok ng mga henerasyon ng mga dakilang pantas at dakilang dalubhasa sa lugar na ito. Hindi ba nila naisip na hanapin ang tunay na katawan ng Universe Furnace? Ngunit walang nakahanap nito kailanman. Hindi alam ni Yang Kai kung mahahanap niya ito, kaya ang tanging magagawa niya ay subukan. Kung natagpuan niya ito, natural siyang magiging masaya, ngunit kung hindi niya ito mahanap, hindi siya magdaranas ng anumang pagkalugi. Ang tanging problema ay ang Chaos Spirit King na humahabol sa kanya ay magiging mahirap. Sa kabutihang palad, ngayong tumaas ng husto ang kanyang lakas, hindi na ito masyadong nakakagulo. Kung paano mahanap ang mga ito ay isang bagay na kailangang isaalang-alang ni Yang Kai. Dahil nagawa niyang matuklasan ang mga misteryo ng kakayahan ng Universe Furnace na lumikha ng pangunahing kaguluhan, maaari rin niyang gawin ang kabaligtaran. Habang nasa isip ang planong ito, nagpasya si Yang Kai na gawin ang lahat. Wala pang nakagawa ng ganoong bagay dati, o nakakabisado pa nga ng napakaraming Great Dao tulad ni Yang Kai. Sabi nga sa kasabihan, kapag ang isang tao ay nasa isang sitwasyon, hindi nila ito nalalaman. Sa pamamagitan lamang ng pagtalon dito makikita ang katotohanan. Ang pagsalungat sa agos ng buong mundo ng Universe Furnace ay labag sa kalooban ng langit, ngunit pinahintulutan din nito ang isa na makakita ng mas malinaw. Nang lumitaw ang tributary, yumanig ang space-time river sa paligid ng katawan ni Yang Kai. Para sa iba, ito ay tila isang ilusyon na ilog, ngunit para kay Yang Kai, na napapaligiran ng space-time river, ito ay iba. Ang mga tributaries na ito ay dumaloy sa kapangyarihan ng Myriad Great Dao na ipinanganak mula sa kaguluhan. Ang kasalukuyang space-time river, gayunpaman, ay ang pagsasama-sama ng Myriad Great Dao at kaguluhan, na ganap na sumasalungat sa isa't isa. Kung ang mga tributaries na ito ay parang mga saradong pinto, kung gayon ang space-time river ang susi sa pagbubukas ng mga ito. Ang space-time river ay yumanig habang dinadala nito si Yang Kai sa pinakamalapit na tributary. Muling dumating ang marahas na pag-atake, hinahabol na siya ng Chaos Spirit King. Nang makitang sumugod si Yang Kai sa tributary, natural na hindi ito susuko,
Ngunit anuman ang gawin nito, hindi nito nagawang saktan si Yang Kai kahit kaunti, hindi man lang makapasok sa tributary. Nakatingin lang ito habang sinusundan ni Yang Kai ang daloy ng tributary sa malayo. Ang Chaos Spirit King ay humabol sa kanya ng ilang sandali bago tuluyang nawala sa paningin si Yang Kai. Ang walang hangganang galit ay umusbong sa loob nito habang ito ay nagpakawalan ng mahabang dagandong, hindi napigilan ang kanyang galit. Sa loob ng tributary, si Yang Kai, na pinoprotektahan ng Space-Time River, ay tila naging undercurrent na umaagos kasama ng agos, na napapalibutan ng napakayaman na myriad great daw power. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yang Kai ay wala sa mood na pinuhin at ay absorb ito, higit sa lahat dahil nakakuha siya ng sapat na benepisyo mula sa Endless River, kaya ang pagpino at pagsipsip nito ngayon ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Mayroong kahit isang malaking halaga ng myriad great daw na kapangyarihan na selyado sa kanyang miniature universe, na handang pinuhin ng iba. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit kung tama ang kanyang mga haka-haka, kung gayon ang pinagmulan ng tributary ay ang lokasyon ng Universe Furnace. Sa sandaling ito, hindi makatotohanan ang pagsalungat sa agos, napakalakas ng paglaban, kaya't ang agos lamang ang kanyang nasusundan. Nang pumasok si Yang Kai sa tributary, ang Universe Furnace World ay biglang sumailalim sa isang malaking pagbabago, na naging sanhi ng pag-ikot at pagbaluktot sa paligid. Ang human race na naghahanap ng mga bakas ng Black Ink Clan, ang Black Ink Clan na nagtatago sa mga anino, kahit sino man ito, lahat sila ay nakakaramdam ng mga pagbabago sa kanilang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bawat nabubuhay na tagalabas ay nadama na para silang pumasok sa isang malayang kawalan. May mga kasama man sila ay mahirap lapitan na para bang nasa ibang lugar sila. Magsasara na ang Universe Furnace. Sa lugar kung saan nagtipon ang 6 na tao, biglang gumuho ang orihinal na 6 Directions Array. Sumimangot si Blood Crow at sinabing, naranasan na niya ito noon, kaya nang mapansin niya ang mga pagbabago sa kanyang paligid ay agad niyang naintindihan ang mga mangyayari.